Dumalaw na ang ilan nating kababayan sa buntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay para raw makaiwas sa siksikan bukas. Kapwa tinutukan live ni Ruth Cabal at Rapi Tima ang mga pangunahing sementeryo sa Metro Manila. Unahin po natin ang Manila North Cemetery. Ruth? Igan, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy nga ang dating ng mga tao dito sa Manila North Cemetery at tuloy-tuloy rin naman yung pagpapatupad ng mahigpit na inspeksyon doon sa mga daladala ng mga bagahe. Ang mga pulis ay nakadeploy, halos sa 200 daw yan yung nakadeploy dito sa loob at sa labas ng sementeryo, habang nandyan din yung mga first aid volunteers at nandyan pa rin yung mga help desk. Ngayong araw ay nasa 30,000 lang daw yung dumating dito sa North Cemetery, pero ilang oras mula ngayon inaasahan na dadagsa pa yung mga dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Animoy nag-trick-or-treat ang mga kabataang ito na galing pang Cavite at Las Piñas. Agaw pansin kasi ang kanilang mga headband na pang Halloween. Dumalaw sila sa North Cemetery para di na sumabay sa dagsa ng mga tao bukas. Ini-enjoy po namin to kasi hindi po para sa kanila, para rin po sa aming pamilya. Ay, thank you. Hindi na po. Kasi ayaw niyo. Basta yun na kayo pumunta Para hindi po masikip. Sa mausoleo naman ng kanilang pamilya mag-overnight ang magkakapatid na Galonga. Tatapusin na kasi nila ang pag-aayos ng nicho ng kanilang mga magulang, pati na ang second floor, para maayos ng lahat sa pagdalaw ng iba pa nilang kaanak bukas. Yung mga apo namin, mga pamangkin, kung sino yung darating, magat dito. Okay. Dito kami kumakain. Tapos yung pahingan. sa baba. Oo, sa baba. Parang ano pala to, party, gano'n? Oo, parang ganun. Reunion. Reunion. Oo. Lahat ng apo niyang may trabaho, nagbibigay ng pambiling bulaklak. Yun talaga sa Pilipino, makikita mo talaga yung pagmamahal natin sa magulang. Kasi may nagsasabing pagpatay na, wala na. Pero para sa amin, hindi sila, hanggang kaya namin magbigay para sa kanila, bibigay namin. Dahil may mga mag-overnight sa sementeryo, todo higpit na ang seguridad. May mga pulis na nakabantay lalo na sa ilang madidilim na kalsada. Ilang barangay tanod rin daw ang roronda. Bawal po yung mga kutsilyo, mga matalim na bagay at sugal, baraha at radio, bawal po. Dito naman sa Manila South Cemetery, aabot na rin sa 30,000 tao ngayong araw ang dumating. Marami na rin dito na mag-overnight at kabi-kabila ang mga nagtitinda ng pagkain. At kahit paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad, ilang kababayan pa rin natin ang nahuhulihan ng mga bawal dalhin sa sementeryo. Biling ko lang po sa mga kababayan po natin na gusto mag-overnight at sa mga dadalaw bukas. Sana po, huwag po sila magdala ng mga pinagbabawal. Tulad po ng matatalim na bagay, baril, gitara, anuman uri ng alak, anuman uri ng sugal, baraha, madyong. Sa laki ng sementeryo, ang mga bata nilalagyan ng sticker sa damit na nakasulat ang impormasyon para madali silang mahanap. Sa ilan namang di mahanap ang dadalawing puntod, malaking tulong ang mapang inilalabas ng database verification system. Ang maraming puno sa sementeryo, mainam para sa komportabling pagdalaw sa sementeryong ito. Pero din ito may tatago ang problema sa espasyo na kinakaharap din ng iba pang libingan sa Kamaynilaan. Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, halos 1,000 hektarya lang ang sukat ng mga sementeryo at kolumbarium sa buong Metro Manila. Katumbas lang ng mahigit 1% ng kabuang lawak ng Metro Manila. Tulad din sa Manila North Cemetery, Igan, ay patuloy din ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa entrada at paligid nitong sementeryo para mapanatili ang tahimik na sitwasyon dito. Live mula dito sa Manila South Cemetery, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.